Kaya nga tayo nag-shoot kasi para mapaganda natin yung shoot eh. Pero hindi kasi tayo perfect. Yes. So, ano ba yung mga parati natin pwedeng i-improve? Pakinggan mo yung mga criticism sa'yo. Either it's good or bad. Learn from it. Dumating yung pandemic. Ano nangyari? Pa ako 500K. Basta 1 milyon natalo sa akin sa Saksi. Kung hindi kami dapat mag-stop kasi pag nag-stop kami, baka makalimutan kami ng industry. Never ko kasi na-imagine na na magiging photographer ako actually. What is up? This is Marvin de Guzman, your host. Welcome sa Monochrome. Mapapanood live dito sa Facebook. Ngayong gabi, makakasama natin ang isang kaibigan sa industriya. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's welcome Mr. Paparazzi and NQ by Metro Photo himself. Yun, no? Grabe. Nico Kyoge! Grabe yung intro. Ayan, o. Okay. Kamusta? Okay lang. Ano? Okay lang. Alam mo, medyo. Ano? Kinakabahan ka? Kinakabahan. Okay. Anong pinagkakabalan mo ngayon? Ano ba? NQ, yung paparazzi, medyo busy sa paparazzi kasi Okay. Nag-peak siya nung parang mga last quarter last year. Nag-peak. Tapos yun, family. Tapos magpapakasal kasi kami, di ba? Next month. Yun. Tapos expansion. Medyo expanding kami sa NQ and sa paparazzi. Nice. Sobrang busy. Sobrang ganda ng 2025, no? Medyo. Ganda yung pasok. Balita ko last time, nalasing ka eh. Hindi. Ayun kasi nakita ko yung mga photos doon kalaki sa wedding ni Luis. Si Luis tsaka si Nol. Si Nol. Nahiwagaan ako doon sa ubas. Ano ba yung ubas na yun? Paano ba? Nalasing ako. Tapos, ang ending, sinubukan ko lahat ng ubas, lahat ng guests. Hindi man lahat, pero most of them, yun, nasubukan ko ng ubas. Bakit mo sinusubukan? Paano ba? Nung reception kasi, na-enjoy ko yung ubas. Ang sarap. Tapos, hindi ko alam. Nakita ko lang. Tapos, gano'n na. Yan lang. Anong sabi sa'yo ni Kay? Anong tawag doon? Wala, Mr. Grapes na ako king ni. Saya. Paps, kwento mo sa akin yung paparazzi. Ano ba yung paparazzi na yan? Kasi laging may mga celebrity kayo kinukunan eh. 'Di ba? Ano ba yan? Ano ba yung business mo na yan? Paano ba? Yung paparazzi kasi noong una, nag-iisip lang naman kasi talaga ako ng extra income kasi syempre from pandemic, 'di ba? Ang dami natin na try. Tapos ako isip lang ako ano bang mga pwede maging business. Maging pwedeng business. Actually, napunta rin ako sa pag-breed ng pusa, ng aso. Nung pandemic 'yan. After pandemic. Nagbebenta ka pa longganisa. Hanggang ngayon meron longganisa. Paano mo naisip si paparazzi? Tapos ganito yan, actually, one day, si Ian Cruz, binisita ako sa bahay. Tapos yun yan, nakwento ko yung kwentuhan, buhay-buhay. Tapos, nakwento ko ano mga pinaggagawa ko sa buhay, ganun. Nakwento ko lahat ng naging venture ko nung pandemic. Yun nga, naglongganisa ako. Tapos, naghalaman. Cats, dogs. So, madami. Tapos sabi niya, hindi ko makalimutan, sabi ni Ian Cruz sa akin, sabi niya, Paps, ang likot mo. Sabi niya sa akin, ang likot mo. Tapos, huwag ka masyadong malikot. Buwelo ka muna. Yung word na yun lang. Paano malikot? Ang dami ko masyadong tinatry. Para ganun. So, tapos, ang naisip ko, parang lahat gusto ko, yun pala, na-realize ko, yung pwedeng negosyo, nasa harap ko lang. Yung, kung ano yun na yung alam ko, photography, gano'n. Yes, kasi kompleto ko na ng gamit, may diba? skill ka dyan. Hindi ko na kailangan mag-invest, mga gano'n. Tapos yun,
in-start ko siya. Actually, parang noong una photoman lang. Photoman lang. Tapos, eventually, parang one time naisip ko, bakit kaya, paano kung dalin ko yung studio sa wedding? Sabi ko ganun sa sarili ko, parang okay na, pupunta yung mga guests doon. Tapos, pag uwi nila, meron silang parang model na, alam mo yun, professionally taken. Parang dati yan, ang tawag dyan ni ID, yung wallet size picture, mga ganon. Yung pang studio portrait. Oo. Imagine mo, ang pumupunta sa kasal, minsan mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa, minsan family. Tapos, minsan, lola na matagal nang hindi na picturean. Lolo, mga ganon. So, yun, tinry ko, actually, in-offer ko siya nung una, libre lang. Talaga? May in-sponsor na ako na isang wedding na kumuha ng photoman sa amin. Sabi ko, sponsor ako sila ng ganon. So, dati, pag kinuha yung NQ, inaano mo na yung parang photo booth mo or portrait booth mo? Wala pa kami noon. Photoman lang. Ino-offer namin. Ganun lang. Tapos yun, nagustuhan nung mga tao. So, nagkaroon kami ng portfolio. Tapos yun, bumenta. Tapos, nadagdagan yung service. Last year, nasa Japan ako, nakakita ako ng camcorder, second hands. Mga camcorder. Tapos, binili ko yung camcorder. Binili ko siya na wala akong paggagamitan. Sabi ko, parang okay to i-offer. Dinala ko lang yun. Tapos, nag-anniversary si Manila Craft. Dala ko yung camcorder. Sabi ko, gagawa ako ng portfolio dito. Galing. Siyempre, hindi nila alam yun, diba? Pero may dala akong portfolio. Actually, sinasabihan nila ako noon ng parang, trabaho ka ng trabaho, mag-enjoy ka. Well, nag-enjoy naman ako, pero at the back of my mind, kailangan ko makabuo ng portfolio. So, ikaw nag-shoot doon sa Manila? Ako nag-shoot doon sa camcorder. Una kasi, kailangan ko ng portfolio eh. Hindi ka naman videographer Kaya camcorder lang yun, di ba? Parang kahit anong tira lang doon. Kumbaga, yung sinauna lang, di ba? Parang home video. Oo, ganun lang. So, ngayon, nagkaroon ako ng portfolio, nilaunch namin. Nag-pick up. Galing. Galing. Tapos yun, nakuha namin si Heartmate, ni-refer ni Angela, ni yung Badang. 48 ba yan? 48. Tapos, nagulat kami si Kelani. Kelani, mami? Kelani. International, siya singer. 16 talaga? million followers din. Wow. Parang si Heart din. Kinuha din kayo? Oo. Galing. Grabe. Nagkaroon siyang concert dito sa atin. Tapos nagkaroon ng after party yun, diyan sa Umanota sa Shankfort. Pinuha kami. Yun. Pero ang galing, no? Parang nasa harap lang pala natin yung kailangan mo. Oo. Kung ano-ano pa yung iniisip mo na business, kung saan ka mag-i-invest, magbaback to zero ka. Diba? Imagine mo, grabe yun. Kaya thankful ako doon kay Ian, yung visit niya na yun. Grabe yun. Hindi, iba rin kasi yung si Ian Cruz eh. Iba talaga. Iba Siyempre, yan natin yan. Pagka kasama ko yan si Ian, parang sobrang naka-inspire lahat ng sinasabi niya eh. Diba? Diba? Lahat. So, ayun, yung paparazzi, kamusta ngayon ang takbo ng paparazzi? Okay naman. Para ba, nag-expand na kami. Medyo nadagdagan kami na medyo marami. Nagkaroon kami ng mga regular na photographer, yung ilan ang kaya yung tanggapin sa isang araw? Wala kaming Walang limit? Walang limit. Yun yung naging yun yung naging, paano ba? Kailangan, pagka feeling mo, kunyari, may 5 ka na ngayon na on-site studio. Pag may nag-inquire pa, kailangan hindi kami, hindi kami tumanggi. So, kailangan mag-invest kami ng panibagong equipment. Ganun. Ganun yung idea. Kailangan, walang tatanggi kasi for sure naman may taong. Tsaka kasi halimbawa kung i-set up mo yan, yun na yun eh. Pitik na lang ng pitik yung photographer, di ba? So, ayan. One time nga parang dun sa Treehouse Shata, nakita ko si Al. Kay Tito Al. So, sabi niya, good. Sabi ko, bisita ka pala. Sabi ko, hindi, nag-set up lang ako ng paparazzi. Wow, galing. At sumalis na siya. Sabi ko, hanip pa. Maraming tumulong sa amin. Galing. Hindi kasi marami talagang tutulong ko sa'yo kasi mabait kang tao. Yun naman yun. Kung coops ka, wala talaga. Ay, galing, no? So, congrats sa paparazzi, Thanks, Paps. Thank you. Tsaka, naano ko rin, yung NQ, sobrang
Madami rin Yeah, shoot. oo, stable, very stable. Oo. Ganda. Pops, cambio lang ang konti. Okay. Kwento mo naman, sino ba yung batang Nico Kyoge? Ano ba yung paano ka napunta sa wedding industry? Ano yung pinaghuhugutan mo? Kasi lahat tayo meron yan eh. Parang ako kasi. Ako, mahilig ako manood ng pelikula. Tapos kaya ako napunta rito kasi si Tito Bert nga, di ba? Kinuha kami, sila Rupert. Walang sabi-sabi yun. Hindi ka marunong. Sige, pasok ka sa akin kasi kailangan mo ng trabaho eh. Oo, parang ganun eh. So, nakaka-inspire. Pangarap ko nga mag-guest din si Tito Bert. Yun talaga. Pangarap ng lahat yata yun eh, di ba? Gusto kong mag-guest siya dito sa Monochrome. Sana pagbigyan tayo. Sobrang ganda kasi nung naidulot niya. Ikaw ba, Paps? Ikaw ba? Nung bata ka, ano ba yung batang Nico Kyoge? Paano ba? Well, never ko kasi na-imagine na na magiging photographer ako actually. Kasi, well, probinsyano ako. Medyo, pag sa probinsya, parang very steady lang. Mm-hmm. Siguro kwento ko, paano ba ako nagkaroon ng camera? Pwede. Parang ganun. Ayun nga di ba? Ganito kasi yan. Paano ba? Nagkaroon ako ng camera kasi na-depress ako kasi dapat magbabakasyon ako, bibisitahin ko yung nanay ko sa Hong Kong. Ngayon, well, probinsyano nga, hindi ko alam na alam mo yun, kailangan pala ng address pag pupunta ka sa ibang bansa kung saan ka tutuloy. Kung saan tutuloy, Oo, yung nanay ko hindi niya rin yun alam. Oo. So, ang alam niya lang, parang pipick upin niya ako sa airport. Ako, ganun lang din. So, ngayon kasi kailangan mo immigration eh. Tsaka tinitignan yan sa So, in-hold ako sa immigration. Sa Pilipinas? Dito sa atin, oo. Kasi, ang mabigat kasi nun sa atin, eto hindi ko alam kasi pag single ka, tapos first time mo nga alis ng bansa, medyo maraming tanong talaga. Kasi ang feeling nila, magti-TNT ka doon sa... Ganun talaga ako. Bata pa ako noon. Kaka-graduate ko lang. Tapos, nag-long sleeves pa ako. Para ka mag-apply na trabaho. Ganun. Tapos, so ayun, hindi ako nakaalis. Ang lungkot ganun, sobrang ang lungkot. So, na-hold ka? Na-hold ako. Hindi ako nakasakay ng aeroplano. Shit. Yung alam mo yun, excited lahat. Lahat ng kaibigan ko, lahat ng kamag-anak ko. Ilan taong ka nun? Siguro mga 19 or 20. Mga ganun. Ipon ko yung, well, may pocket money ako, ganun. So ngayon, dahil na-depress nga ako, ginawa ko, yung pocket money na ipon ko sa mga racket ko, binili ko na camera. Anong camera yan? Nikon D90. D90? Nikon una kong Anong year yan? Anong year yung D90 na yan? Hindi ko na kasi yan yung first, mga ganun yan yung first digital na na camera di ba? Na may video. Mga 30 plus yung bili ko nun yun. Plus by lens pa, di ba? Lokot yun nun. So yun, hindi ko alam na yung pagbili ko ng camera na yun, parang, alam mo, maging photographer pala ako. So wala sa isip mo maging photographer? Wala. That time? Wala talaga? Wala talaga, as in wala. So nung bumili ka ng camera, anong nangyari? Paano ba? Hindi kasi, bumili ka ng camera, di ba? Oo. So, hindi naman pwedeng gagamitin mo lang to sa mga aso mo or sa pusa mo eh. Wala pa pati ako nun aso tsaka pusa. Ganito kasi yan. Graphic artist kasi ko nung una. Yun yung una kong, yun yung naging una kong racket. Tapos, ang racket ko nun, nagpapa-workshop ako sa school, tapos kung sino mag-invite. Na-invite pa ako dun sa Bacol, dyan sa Iloilo, dyan sa Quezon. So, yun, ganun. Tapos, paano ba? One time, may nag-post sa Facebook. Si, Kuya Timothy Ignacio. Nagyaya siya ng photoshoot sa Laguna. Parang photo walk, mga ganon. Mga ganon. Or portrait. Parang portrait. Ngayon, wala akong alam sa photography nun. Graphic artist ako eh. Ang sabi ko,
sasama ako dito. Sabi ko sa sarili ko, sasama ako dito. Kasi alam ko, pag uwi ko may matututunan ako. Totoo naman. Sobrang clear yun. Hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan. Kung hindi dahil doon, wala rin ako sa photography. Hindi, wag mo rin kalimutan sana yung pangalan nung nag-deport yung hindi nagpaalis sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa kanya. Hindi ko na siya tanda, kinalimutan ko talaga siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makakabili na camera. So ngayon, ngayon, so sumama ako doon. Ngayon, wala akong camera. So, doon ko nakilala si Kay Benitez. Si JM Benitez. Si Joshua Lineses. Si Erwin Leiros. Si Bobit Lim. So, magkakasabay kayo doon sa si Jeriel. Si Artista Photo. Lahat doon kami, sabay-sabay kami nagkakilala doon nung panahon na yun. Ako doon, wala akong camera. Sila lahat, may mga camera na yun sila lahat doon. Ngayon, pinahiram lang ako ni Kuya Tim doon ng camera. Tapos nakiki-shoot lang ako sa mga model. Ngayon, yung mga model na yun, ang ginagawa ko doon, in-edit ko na parang photo manipulation. So, ganun pa yung trip ko noon. Tapos yun, eventually, paano ba? Paano ka napasok sa wedding? Yun, ganun. Ang nangyari, pero before wedding ba, may iba ka pang nag-portrait ka ba? Or rumakit ka ba sa iba? Wala, kami lang nila Kay. Diretso wedding na. Photo walk ko. Tapos sabi sa akin ng pinsan ko, Nico, i-shoot mo yung wedding ng kaibigan ko. Ah, talaga? Oo, nasa GMA na ako nun. Hindi ko alam na paano ba? Nasa GMA na ako doon si Eman Escalona, Pixel Fish concept, no? Si Direk. Oo. Tapos si Daryl Bait pala, kasama ko rin sa clique, kasama ko rin siya doon. So GMA kayo lahat? Hindi, ako lang tsaka si Eman. Si Daryl may iba work siya noon IT kasi yan. So ito, yung ginawa niyo rito, parang studio? Nagtayo kayo? Nila Daryl Bait? Hindi pa siya, yung Pixel Fish, parang dahil unang wedding ko nga, si Eman, hindi ko alam kung unan niya yun So, basta pinashoot lang yun sa amin nung pinsan ko. Wala akong alam sa wedding ko. Wala akong alam sa wedding. Pero, sa sobrang lakas siguro ng loob ko, tinanggap ko ang package parang lang game, namin. game. Parang 28,000, lahat nandun na. Lahat, photo, video, prenup. Photo, video, SDE. May pa yun, may prenup, may album. Hanep. Lahat. Hindi ka ba lugi nun? Hindi ko alam Pwede, pero at least sa portfolio, di ba? First kasi ako, kahit naman ako, kung gagawin ko yan, basta may portfolio, kahit libre. Diba? Kasi ano bang alam ko sa wedding? Oo, tama. So, yun, ganun nagsimula siya. So, nung nagsimula ka, si Eman yung kasama mo sa Pixel Fish. Tapos, nasundan pa ba ng wedding yon? Nasundan. So, anong studio mo na yan? Pixel Fish na siya noon. Photo video. Yung Pixel Fish concept noon, photo video yun. Photo video yun. Anong year yan? 2012, 2010, 2010, talaga? Ganun, 2011, 2012. Halos magkakasabay pala tayo. 2014, ganun. Kasi ako 2009 Tapos 2009 ako nagkaroon ng first wedding. Tapos 2010, yun yung pinaka-break ko. Talaga? Wow. Yung yung bio ni Jason Magbanwa. Yan. Pero before kasi, Jason Magbanwa babies ako So, pinasok niya ako doon. So, nakita nung wow. Yan. Galing. Pumalo yung Cinemaworks. So, after nun, paano nagsimula yung Paano ka sabi mo sarili, tatayo na ako sarili ko yung Paano ka, nagtatrabaho pa ba sa GMA nun? Nagtatrabaho pa sa GMA nun. Ano yung breaking point na masasabi mo na magre-resign na ako sa GMA, mag-focus na ako dito sa wedding photography? Paano ba? Ganito siya. Di ba nga, kami, Pixel Fish kami noon ni Eman, tapos Photo video. So ngayon, naghihiwalay kami. May bad blood ba dyan? Wala yun guys. Loko to si Evan, nag-status na may issue daw. Walang issue. Sobra kaming naghiwalay ng maayos para mag-grow kami separately. Yes. Ganun. So para ang focus ko photo, siya focus niya video. So ganun, which is I think naging super okay naman, no. Tsaka sobra kaming close ni Evan. So walang bad blood. So ngayon, ganun niya. At first, racket ko lang talaga yung
racket lang yung wedding photography. Wedding photography. Never Kasi siya- kung 28,000 lang package nyo, lugi ka talaga dyan. Oo. So racket lang talaga siya. So parang ganoon lang, ina-enjoy lang namin yung photography na racket noon, no. Tapos one time, nakita ko si Sir Oli, may workshop siya. Metro Photo. Hot House yung Hot tawag niya sa House. workshop Dati, niya. oh, dati, Oo. oh. Ngayon, sobrang dami kong natutunan doon sa workshop na yun. Tapos, yung workshop fee doon, pinangutang ko yun kasi sobrang mahal ng workshop ni Oli. Magkano ba yung Hot House dati? 35,000. 35. Pero worth it naman, di ba? Sobrang worth it. Ah. Kumbaga yung 35,000 doon, Malaki yun. sobrang mahal. Mahal yun. Kasi kahit ngayon, sobrang mahal ng Mahal yung 35,000 eh. Ako Oo. nag-workshop ko, 5,000 lang. Pero diba, pinangutang ko yun, yung workshop na yun. Kasi nga, syempre, gusto ko matuto eh. Lente na yun eh. Diba? Oo, lente Para, na yun. tas 2 days. Pero kasi Oo. Metro Photo naman kasi. Diba? So, yun. Kaya nilaban ko yun. Kasi alam ko marami akong matututunan doon. Tsaka idol ko si Oli. Yes. Oo. So, yun. Sobrang dami. Sobrang dami kong napulot doon lalo sa business side. Sa business side. Oo. So yun, nag-separate na kayo ni Emma, nagtayo ka na ng NQ mo. Siyempre, magpapakilala ka ulit ng pangalan mo. Doon na nagkaroon ng NQ, nagkaroon kami ng branding. Branding. Oo, kasi dahil nga galing ako sa Hot House, nagkaroon na ako ng knowledge sa branding. Sa branding. Sa marketing, mga ganyan, mga diskarte. So, malaking tulong talaga. Kasi Sobra, imaginein sobra, mo, kung di ka sobra. umattend doon, hindi ka magiging NQ. Or may naisip mo na, pero... Pwede. Pero, yun nga, sobrang laki ng ambag nung Hot House na yun. Oo. So, lumakas yung loob mo mag-photo Oo. only. So, nung sinisimulan mo yung NQ photography, paanong diskarte? Ang dami kong nun, boss, libre. Kasi wala akong portfolio eh. Ang dami namin, ang tawag namin sa prenup eh. Prenup. Sabi ko, Free as in libre. Free. So lahat ng package namin may libreng prenup. So ngayon, kahit out of town yan, wala kaming out of town fee. Wala. Ngayon, pag may out of town kami na shoot, ang ginagawa ko nun, syempre, kami nila Daryl, kami nila Emma nun, gagalingan namin syempre kasi libre ang habol namin magkaroon ng portfolio. So, meron ka ng NQ, so dala mo pa rin si Pixel Fish. Wala na yun. Oo. Mga unang diskarte hanggang sa nadala ko. Nadala mo. Oo, tapos hanggang sa unti-unti. Oo, hindi naman bigla kasi yung sa diskarte. Oo. Siyempre kasi may wedding pa kayo natitira doon. So, ganun yung nangyari. Puro libre. Basta ang isip ko nun, kailangan magkaroon ako ng portfolio. Ganun mindset ko. Portfolio kasi walang magtitiwala sa amin pag sino ba kami? Sino magbubuk sa amin, Totoo diba? yan. Tsaka yung mga unang clients namin puro sa probinsya. Kasi from Bulacan. From Laguna ako Laguna, Si Eman, Bulacan. Bulacan, Sino bang network namin? Wala kaming network eh. So hindi niyo pa nakukuha yung Manila. Wala pa kami ganun. Puro talaga kaya kumbaga kailangan para kunin mo kami, kailangan sobrang mura namin. Oo. Kumbaga yun lang panlaban namin eh. Tapos ang mindset ko, kailangan kong galingan kada shoot. Para magkaroon akong portfolio. Totoo. Tapos yun, eventually nagkaroon kami ng unti-unting charge, tapos nagkaroon na rin kami ng mga out of the country na shoot. Oh, wow. Grabe. So yun. Galing. Ganun siya nag-start. Tapos nung NQ na to or Pixel Fish, NQ na yan. Oo. Tapos after nung NQ, syempre, nagdidire-diretso ka na, nakilala ka na sa industriya. Diba? Nagba-bridal fair ka ba nung that time? Nagba-bridal fair kami nung mga... Hanggang ngayon nagba-bridal fair kami. First bridal fair. Sila Kay, swerte sa first bridal fair 25 bookings. Kaya nga, gabi nga yun. Kayo, ano yung first bridal fair nyo? Parang isa lang yata yung booking namin. Alam mo yung ang dami na... Bago kami sabali sa bridal fair, feeling ko ready kami. Kasi nga, ang dami namin portfolio maganda eh. Kasi nga, galing yun sa mga libre na shoot, diba? So ngayon, confident kami sobra. Pinaganda namin yun. Kami humahakot, lahat, buhat, lahat.
Tas sugal talaga. Laki ng gasto sa sa fare. Oh, malaki. Oo. Although dati kasi mura pa yung fee. Yung space, 'di ba? Oo, pero mahal yung pa-construction. Yun yung mahal eh. Tsaka Oo. mga album, syempre Albums, bigla ka oo. mag-i-invest. Flyers, diba? Oo, diba? yun, flyers, 'di ba? Tapos yun, parang ang daming pumupunta sa amin. Pero wala nagbo-book. Ganun, parang bakit kaya? Parang nagaganda naman sila sa pictures namin, pero wala nagbo-book. Wala nagbo-book. So yun yung observation namin. Tapos natuto kami sa parang kada uuwi kami after fair, no? Mag-analyze kami ba't kaya? Bakit? Yung pala walang closer, walang nagdi-deal. Parang pinipresent mo lang yung work mo, gano'n. Dapat pala sa bridal fair, pag nagpe-present ka, kailangan marunong ka rin mag-close ng deal. Mag-close ng deal. Oo. Bigyan mo ako ng halimbawa paano mag-close ng deal. Direk, hindi ako marunong. Sino ba si Ara? Si Ara kasi yun, sobrang expert yan sa bridal fair. By the way, guys, andito pala si Ara at si Carlo, no? Carlo Naval na sa live audience natin yan. Si Jim Parto, kala ko pupunta eh. Parinig pa siya. Kaya, tsaka nga si Kiko eh. Si Kiko. Si Kiko Pasco. So ngayon, si Kay Benitez, ano ba si Kay? 2012 ba? Nung halos sabay kami ni Kay naka-25 siya. Kayo, that time, isa. Parang gano'n, no. As in, no. Grabe yun. Tapos next, so, after nung bridal fair na yun, next bridal fair, natuto na kayo? Natuto na kami. Parang mga nag-pick up na yun, mga 8 na yata, gano'n. Tapos nagkaroon na 50, 20, gano'n. Nag-pick up naman. Ganon. Magkano na yung rate nyo, no, nung nag-start kayo dun sa bridal fair? Mura pa eh, no? 45 lang yata kami. 45, 2012, 2013, gano'n, no? Mga yan eh, 2016, no? Mga gano'n, no? Mura yun, mura. Oo, mga 45, gano'n. Pero photo only, no? Photo only, Photo yes. only. Mura yun, 45, gano'n. Tapos kasi normally sa bridal fair, libre yung prenup dyan. Diba? Oo. Ganun. Para na makabook ka, di ba? Nakaka-pressure kayo mag-bridal fair. Kami, nung nagba-bridal fair ako, parang less 15, 20,000. Tapos yung package namin noon, parang mga 60,000 pesos yata. Diba? 55, 60. Kasi nag-start ako ng Cinema Works, siguro mga 55. Pero yung unang-una kong wedding, photo and video. Talaga? Oo. Kasi takot ako dun sa takot ako dun sa baka walang mag-book pag video only. Kasi bago pa lang nung time ko na ini-introduce. Bridal fair to? Hindi. Ano pa lang yan, sarili ko rin. Mga refer-referral lang ng mga friends. So, nangyari, yung first time ko, parang, sige, photo-video, kuha ako photographer, kuha ako na, film pa yun. Film. 2004, 2005. Hindi ko na yan inabutan. Tapos hindi Cinemaworks. Hindi Cinemaworks yung pangalan ko. Kasi that time, partner kami ni Ian Cruz. Kami yung Cinemaworks. Kami yung Cinemaworks. Ang nangyari doon, parang editing company kami. Yan, kakliyente namin sila Wally Gonzales, sila Video yan. Video. Kami nag-get nice print, kliyente namin yan. Nagsisimula nice print sa amin, binabagsak yung mga video niya. Tapos nag-apply din ako sa Trilogy, yung mga ganyan. Kami ni Ian yun. Tapos, wala namang bad blood. Talaga? Oo, wala. Okay. Gusto niya mag-solo, tapos gusto ko rin mag-solo. Pero that time, yun nga, John De Guzman DV pa yung website ko nun eh. Photo video, di ba? Photo video, yan. Photo video yun. Tapos sumasakit yung ulo ko sa photographer kasi hindi ako photographer. Parang kung sino-sino lang kinukuha ko. Totoo yan. Ganon. Parang, tapos sabi ko, tigilan na nga yung photo video na yan. Video na lang. Ayan. Tapos doon na, Cinemaworks na. Pinaalam ko kay Ian yun. Yung kwento ng Cinemaworks, kinausap ko matagal na kasing wala yung Cinemaworks. Kumbaga, hindi na ginagamit. Sabi ko, Chong, pwede ko bang gamitin yung Cinemaworks? Gagamitin mo ba? Kasi kung gagamitin mo, okay lang. Hindi, Ian Cruz ako, pangalan ko gagamitin ko. Kaya ako kasi that time, ayokong gamitin yung pangalan ko. Okay. So sabi ko, sige, Cinemaworks na lang yan. Para may brand. Kasi dati, ang sistema dati, si Jason is, ano ba si Jason? Jason Magbanwa, Bob Nicolas, Joel Salindong, P. Bentiok. So sabi ko, puro pangalan. Puro pangalan yung sabi ko, try ko nga iba. Gayahin ko si E. Macron.
Imacron. Ano yan, si Dominic Velasco. Tama naman ako. Sobrang lumang ano na rin, video. Actually, hindi na siya nag-video eh. Ano na siya sa contract. Hindi nyo na inabot yun. Ayun. Tapos yun, sabi ko, sige nga, Cinemaworks nga. Kapal mukha ako eh. Ako lang yung Cinemaworks. Ako lang yung madilim yung shot. Ako lang yung bridal fair kami. Okay. Wala kami nabubook. Kasi yung video namin, madilim. Oo, nung bridal fair. Kasi gusto ko ipakita. Gusto ko ipakita yung style ko eh. Oo, okay. So, lahat nung makikita mo rin sa bridal fair, maliliwanag, masaya. Sa amin, malungkot. Tapos madilim. Sabi ko, sige na nga. Panindigan na natin to. Parang ganun. Ayun, eventually yun, nagbubook na Saan ang mga bridal fair noon? Dati, kami, wedding library sa Mega Mall. Mega Mall. Sobrang tagal na pala. Tapos nag-Teams and Motives din kami. Tapos yung itong huli, yung puro getting married na. After getting married, 2017 yata, 18? 17. Hindi na kami, after nun, wala nang bridal fair. Hanggang ngayon, hindi kami nagba-bridal fair. Ganun yung na. Nabanggit mo yung mga lumang tao. Naalala ko Sino? Naalala ko si James Limsok. Si James, yan. Barkada ko yan. Kabarkada wala pala si James na nabanggit ni Mima. Kasi may nakwento ko kay Mima. Sabi ko, si Sir James, nag-freelance ako doon. Unang-una kong freelance. Talaga? Oo. As in, kasi nag-shoot ako kay James eh. Kasi, video ako ni James eh. Yung boss namin sa GMA, si Miss Jerly, ikakasal. Tapos nakita ko, nagpo-photo-photo na ako noon. Tapos nakita ko si James, yung photographer niya. Nag-PM ako sa kanya. Sabi ko, boss, baka kailangan mo ng photographer. Boss ko kasi to si Jerly. Tapos, baka pwede mo akong kunin ng photographer. Tapos kinuha niya ako. Ngayon, nung wedding, nakakatawa dahil, una akong freelance, hindi pa ako marunong. Tapos, tagal na yun Kasi tagal ng photographer ni James. Tagal na. Tapos, hindi ko alam na, paano ba? Umuwi kasi ako lagi sa Laguna pag Friday. Parang Friday kasi yun noon. Ngayon, may post-nap. Hindi ko pa alam yung post-nap doon eh. So, pinipicturean yung couple. After ceremony yan. Oo. Ngayon, after nung picture sa couple, sabi ko kay James, Sir James, pwede bang umuwi na ako kasi naghahabol pa ako ng bus. So, hindi pa tapos yung wedding? Hindi pa tapos yung wedding. Umuwi na ako. Tapos parang, sabi sa'yo ni James? Pinayagan niya ako. Sobrang bait niya noon. Tapos alam mo yun, wala akong narinig na kahit hindi niya ako nirant. Buti na lang, thank you po Sir James. Iba na po ako kayo, mabait na po ako. Dami po ako natutunan doon. Parang that time kasi hindi pa ganun yung Facebook eh. Oo. Hindi pa masyado yung Facebook. Pero kung ngayon mo gawin yan, mararant ka. Grabe, umuwi talaga ako doon. Nagbasa ko pa. Siyempre, umuwi ako sa amin Laguna. Pwede pala yan. Hindi ko alam. Hindi ko kasi Tapos buo pa rin yung TF ko. Sobrang bait ni James. Bait. Sobra. Kasi hindi niya na ako kinuha uli. Kasi yun lang. Siyempre. Noted ka na. Noted. Uwi ka pala. Kilala mo si Stephen Pichon. Nung kami nag-start, hindi naman, parang nag-start kami kay Andre Photography, tapos napunta kami kay James Limsok. Yun. Tapos saka siya napunta kay Wally. Kay Wally, kay Nice Print. Kay Nice Si Print. Stephen, nabook ko pa yata na once, twice sa NQ noon na nagsisimula ako. So, yun, doon tagal na ni Stephen doon sa Nice Print. Yun nakakari doon. Tapos si James ngayon, di na rin photographer, chef na siya ngayon. Kaya nga, chef na. May catering na siya. Nag-cater din daw sa inyo. Nag-cater sa amin, Every time na may party rito sa bahay, siya yung kinukuha namin. Kaya nga Ayan. So, yun, dire-diretso, Pops, Doon dire-diretso ka. Tapos, year 2019, kaputukan yan, mainit yan. Kaya nga yung akala nung lahat. Yung 2020 ko, pare, 120 weddings yun. Diba? Oo. Dumating yung pandemic. Ano nangyari? Paano ba? Nung una kasi nung una hindi naman siya challenging. Kasi feeling namin yung pandemic, 2 months lang. Yung pala 2 years. Diba? Ganun lang siya nun Tapos, eventually,
nauubos na yung savings mo. Yes. Oh, 'di ba? Nauubos na yung savings mo. Oo, nakapagbenta ako ng bahay dyan. 'Di ba? Tapos ang na-discover naman namin nung pandemic, meron palang outside world bukod sa photography. May iba palang mundo. Kumbaga may iba pang pwedeng pagkakitaan. Well, yun naman yung natutunan namin nung pandemic. Ano-ano yung mga nirakit mo nun? Madami. Isa-isahin nga natin. Oo. Paano? Kasi yung halaman nyo, Paps, putya, grabe Diba? yan Oo. Scam yan yung halaman nyo Hindi. Gabi. Kayo nagpapataas ng presyo Hindi kami. Ay, di ba kayo? Hindi kami. Sige. Paano ba? Nagtinda kami ng longganisa, di ba? Hanggang ngayon, meron pa rin kami kasi yun, yung pwede itaas yun. Kung ano yung longganisa, yes. Kung ano yung presyo nun, yun na yun. Nagtinda kami nun. Grabe rin yung support ng industry sa amin nun. As in, hindi namin na-imagine na yung longganisa pwede siyang kumita ng milyon, ganun. Pagka sobrang volume yung order sa'yo. Kasi nagkaroon kami ng mga resellers. Oo, galing. Ang galing lang. Parang doon, yun, natuto talaga. Tapos, syempre, sa una, hype. Tapos, stable siya, no? Tapos, tinuruan kami nila Kay, ni JM, ni Brian, ni Iko, na sa halaman. Iko de Jesus, Motion Diaries. Ngayon, yung halaman, dami din. Grabe din yung halaman. Grabe yung halaman dati kasi lahat naging plantito dati. Grabe yung halaman kasi imagine mo, babibili namin noon ng 100 pesos. Oh, di ba? Scam nga sabi sa'yo. Hindi scam. Ay, di ba? Kasi i-hunt namin yun sa malayo. Oo. Pupunta kami ng Laguna, ng Quezon. Tapos, mabibili namin ng 100. Mabibenta namin online ng 1,000, ng 1,500, mga ganun. Oo. Ganun. 100 times yung as in, Tapos, yun, hanggang ngayon, naghalaman naman ako. Ang kwento sa halaman, may isa akong halaman, nabenta ng 1.4M. Yun nga, di ba? May picture ka rin sa bahay niyo. Naka-display yung kasi kwento na yun eh. Oo, Alam mo yun, parang part na yun ng buhay ko. Ano ba? Isang halaman na kapag nagkaroon ko ng 1.5 million, 1.4. Oo. Anong halaman to? Actually, tingin ko yung halaman na yun hanggang ngayon, mahal pa rin siya eh. Yung binibenta mo na yun. Kasi nung nakita ko, parang sobrang rare nun eh. Mahal pa rin siya pero hindi na siya katulad noon. Hindi na magmimilyon Hindi na, kasi kung 1.4 million nun, ngayon makakabili ka ng 5,000 pesos nun. 5,000 pesos? Nabili ko yun ng 80,000 nun. 80,000? 80,000, oo. Paano siya umabot ng 1.4 million? Nag-hype. Sobrang nag-hype. Sobrang, as in, yung halaman noon mas mahal sa gold. Totoo. Oo. Yes, totoo. Actually, sa Pilipinas lang yun. Hindi hanggang ngayon sa US mahal ang halaman. Ganon pa rin sa US? Mas mahal ang halaman ngayon. Ang daming halaman ngayon na ang presyo milyon. Talaga? Ang dami ngayon. Kasi ang daming bagong halaman eh. Oo. Iba yung technology din sa halaman. Kaya nga, nung pagpunta mo sa bahay mo, parang... Pero wala akong ganun nga, di kasi nakikita ko yung mga halaman. Sabi, ang gaganda. Di ba ginupit mo pa? Andyan yung ginupit mo sa akin. Si Jay nga, tuwa nabuhay daw niya. So after, pagkataas ng halaman, ano pa yung ibang business mo nung pandemic? Nag-Axie ako. Axie. Kwento mo yung Axie na yan. Kasi maraming... Sinong mga scholar dyan? Grabe, lahat naman yata nag-Axie. Inabutan na ako ng ng bagsak ng Axie. Kumaga, nauna yung Axie bago ako sa halaman eh. Paano? So ilan scholar mo? 10, mga ganun. Ibig sabihin, marami kang account. Pero wala akong na-withdraw kahit piso. Shit. Pero hanggang ngayon, nandun pa yung Axie mo, yung coin. Siguro, nakasulat sa notebook yung yung password, tsaka yung, ano ba yun, anong tawag doon, yung, hindi yung parang pang-save ng Sabi ni Pepe, nakakaparaw. Nakakapa ako 500K. Fuck. Basta 1 milyon natalo sa akin sa Axie. Grabe yun. Sobra akong depressed na. So yung kinita mo rin sa longganisa, napunta rin sa Axie. Tapos di ba natalo ako sa Axie, buti na benta akong halaman. Hindi naman tayo pinapabayaan. Totoo naman. So yun, after nung pandemic, paano mo binuhat ulit yung Nico Kyoge? Hindi kami nag-stop eh.
nung pandemic, may pa isa-isang inquiry Meron. every month. Tapos nagkaka-event kami, pa isa-isang pa isa-isang wedding kada buwan. Ngayon, ang ko noon, ang mindset ko noon, dapat sa isang wedding na yon, dapat maganda yon. Kasi Yung isang wedding na yon, material mo yun for the whole month. Basta ang mindset ko, hindi kami dapat mag-stop kasi pag nag-stop kami, baka makalimutan kami ng industry. Totoo Baka yan. makalimutan kami ng mga tao. Yes. Paranoid ako. Paranoid ako na baka bigla kaming mawala. Takot ako mawala. Tapos yun. Paano yun nga? Nag-pandemic, tapos, kasi 2001, nag-ano ka ng Metro Photo, di ba? Hindi, 2021? 2021. 2021, pumasok ka sa Metro Photo. Nung pumasok ka sa Metro Photo, kinuha ka ni idol nating Oli. Ano yung positive na nangyari sa NQ Photography that time? Kasi, di ba, galing kang pandemic, pa isa-isa, takot ka. At least eto, may magsusupport na sa'yo na names. Di ba? So, ano yung positive na nabigay sa'yo nung Metro Photo team? Paano ba? After pandemic kasi nakabalik na rin naman kami agad noon. Yung NQ malakas na rin. Malakas na rin agad. Kasi ang dami nag-support sa amin noon na mga supplier na coordinator. Tapos ako, dahil yung effect nga ng pandemic sa akin, medyo may worry, no. Ngayon, ako inausap ko si Oli, ganyan, tapos in-offer ko yung ganito, ganyan. Tapos nabuo yung merge yung NQ by Metro Photo, no. Tapos yung pinakamagandang niya sa akin, I think yung reason kung bakit ako nag-join is yung stability. Yes. Oo. Yung isip ko nun kasi parang paano pag nawala ako, paano yung family ko? Yes. Yun yung isip ko kasi feel ko ako yung ikaw yung breadwinner. Breadwinner. Totoo naman. So ngayon, baka mawala yung NQ. So yun yung tumakbo lang sa isip ko noon. Well, with Metro Photo brand na very strong na, 'di ba? Yes. So, yun yung idea na parang mawala ako. Nandyan pa rin yung Petro may magma-market sa iyo. Oo, 'di ba? Parang ganoon. Tapos it helped us yung mentorship ni Oli iba. Iba si boss. Ang dami kong natutunan sa kanya. Kung paano mag-expand, diskarte sa negosyo, dapat ganito, dapat ganyan. Yung expansion, yung consistency yung consistency dapat sa kahit anong ginagawa mo na alam mo yun, kahit hindi mapat photo and video. Oo, dapat consistent ka na tao na which is very him, 'di ba? Parang yung discipline grabe din, ganun. Yun yung basically na Ninakuha mo ka sa nung nag-merge kayo ng Metro Photo. Until now, 'di ba? Yeah. Tapos meron naman yan na parang monthly meeting kayo, di ba? So, malaking tulong talaga. Kasi dun, si Boss Nel nga, di ba? Yung sinabi ni Boss Nel. Kaya nga, napanood ko, kay Pat, di ba? Sabi niya, nung kinuha siya ni Pat, parang mas yung apoy dun sa passion niya, mas lumiyab. Yun. Kasi, may gusto siyang parang, may mga bagay na nakakasama niya, mga bagong tao, di ba? Mga bagong photographer. So, may napupulot siya ron. So, ikaw ba? Ikaw ba, pagkasama mo, nakasama ka kay Oli, di ba? Minsan nagbabackup kay Oli, right? Oo. Dati. Oo. Ngayon kasi parang pagka nabibigyan ng schedule, parang madalas meron din sarili. So, dati, nung nagbabackup ka kay Oli, ano yung mga, in the way of shooting para doon sa mga photographer na nanonood dito ngayon. Ano yung napupulot mo sa kanya na nakita? Syempre yung skills sa iyo 'yon. Yung skills sa kanya yung magkaiba kayo. Pero how Oli doon sa makipag-communicate sa tao? Si boss paano ba sa clients you mean? Very likable si Oli pagka sobrang charming ni boss pagka kausap siya ng client.
So, ganun siya. Parang kahit ako pagka hanggang ngayon, parang nakaka-starstruck pa rin eh. Oo. Basta ang galing niya sa tao, sa supplier, o So ganun siya. ano yung napulot mo sa kanya? Marami. Sa shooting, sa shooting, basta, ang hindi ko makakalimutan, pag nag-shoot ako sa Metro Photo, pag umuwi ako, yung pa ako namamaga. Bakit? Namamaga kasi. Bawal mo po. Hindi kasi kami, hindi bawal umupo. Kasi Kasi lahat ng tao doon halos hindi umuupo. Yes. Lalo si Oli. Mahihiya ka, no? Mahihiya ka. Mahihiya ka talaga. Na-adapt ko yun. Hanggang ngayon, parang kahit sa NU, ganun na ako. As in, ang hirap umupo. Na parang feeling mo may namimiss ka. Yes. Tapos yung client, dapat sulit talaga yung bayad nila sa'yo. Tapos nakikita ka nila. Ganun. Ultimo, group shot sa ceremony na nakuha ko yun sa kanya. Siya yung nag-group shot. So, lahat ng mains ng Metro Photo, sila yung nag-group shot. So, ko rin yun. Kasi marketing yan yun. Marketing yan, Paps, kasi lahat ng guests makikita ka eh. Oo, di ba? So, kami yung nag-ceremony group shot. Hindi namin yun binibigay sa iba. Nung napunta ka sa Metro Photo, Hoy, lang yan pagka grabe ka. Nagre-react si Carlo. Ayan. Okay guys, pwede kayo magtanong si Iko. Kapagod yan, sabi ni Iko. Ayan. Shoutout muna tayo. Grabe, sarap nun. Sarap ng kwentuhan. Solid. Cheers muna tayo, Paps. Cheers. Ay, nako. Tubig na yan, Kaya nga. Shoutout muna. Sino-sino ba yung mga nandyan? Oo, pwede ka naririnig ka sa mic. Sige, ihi ka muna. Magpe-break muna tayo, guys. Ihi lang si Boss Nix, kinakabahan siya kanina pa. Ayan. Shoutout muna tayo, guys. Ayan. Sino-sino ba yung... Ayan, si Alessi ng Treehouse Story. Thank you sa stars. Yan, si Michael Hison Estrada, nagpadala ng stars. Super proud ako, kapatid kong to. Yan, sabi niya, Andyan si Mark Edward Mag-Araru, si GJ Esguera, shout out. Yan, dami. Sino pa ba yung mga nagpadala ng stars? Ito, to. Si Kyle Luis Lagunda. Yan, 200 stars. Thank you po. Maraming salamat. Si Henrik Castillo, hello from to? From Australia to. Nakauwi na. Ayan. Padala na stars kanina. May nakita ako stars. Si Michael De La Cruz. Nagpadala din. CJ Martelino. Ayan. Go Nico. Ayan. 300 stars. Thank you very much. Ayan. Sino pa ba? Si Kenneth Lee nanonood. Uy, si Kenneth Lee. Tropa ko to dati pa. Simula ako. Ano pa kami nito? Anong studio yun? Sa mga Chinese. Grabe. Tagal na. Si Sus Martinez, yan, nanonood din. Ang dami. Si Owie, nanonood din. Owie Sanchez. Ayan, sino pa ba yung nagpadala? Si Pepe Fernandez. Pepe! Ayan, malapit na episode natin, Ayan. Si Eman Escalona. Ayan, Junior. Ayan. Si Derek Eman. Ayan. Si Carl Montes. Dami nanonood. Derek Key. Ayan. Good evening, bro Nico and Marvy. Derek Key. Ay, Boss Derek, schedule tayo ng ng episode mo, Ayan. Si Mima Benz nanonood. Hello. Ayan, Benz Carana. Ayan. Sana marinig to ni James. Yes, oo. Ayan, si Mark Peralta nanonood din. Dami, si Raywi nanonood. Macron, solid dyan. Yes, oo, sobrang solid si Sir Dom. Ayan, sino pa ba? Si Imo nanonood din. Dami. Hindi ko alam Pupunta ba kayo Kambal? Gabi Tagaytay kasi yung wedding nila. Hindi, kahapon pa yun. Kahapon pa yun. Ba't wala? Ha? Ba't wala sila? Ang dami namin ginagawa doon sa Let's Go Podcast. Ay guys, bakit din pala yung Let's Go Podcast? Sobrang exciting kami doon. Mamaya papanood ko kala Boss Nix yung Ayan. Ayan, sige, ayan. Shoutout mo nga, Boss Nix. Ayan. Sino? Yung mga Ayan. Mag-shoutout ako, ganun. Oo, yan. Si Kyle Luis Lagun. 1,000 stars, si Kyle. Pepe. Nico lang sa kalam. Kilala mo ba si Kyle? Ayan.
Hi, Ma'am si Angela. Hi, April. Gabi. Uy, mga pinsan ko, mga kamag-anak ko. Hi, Che. Huwag niyo nasihin si Nico. Nala, namumula na pala ako, direct. Hindi. Ano lang, mapula lang talaga yung camera ko. Mali yung white balance. Mali yata. Ayan. Iko po. Iko de Jesus. Nico shot. Dami. Oy guys, kung may question kayo Ayan. Okay lang. Anong gusto mo? Wala. Okay lang. Ay, Paps, ito. May yung ano mo. Ayan. Hi, Kaz daw. Si Frenzy. Kaya nga Ayan. Si Punta ako Mio. sa July. Ayan, si Mio. May wedding kami dyan sa Switzerland ngayon. Talaga? Switzerland to? Ngayong July. Wow. Yan. Kamusta dyan sa Switzerland? Yan. Pa. Dami. Question guys. Entertain na natin yung Q&A natin for Nico Kyoge. Dami natin na pag-usapan. Grabe nga Grabe. Ang Grabe sarap yun. nun. Buti dire-diretso. Oo. Natakot ako ba ma-mental block ako eh. Hindi. Galing mo nga eh. Yan, Ibang klase grabe. talaga si Nico Grabe. Kyoge. Na-practice. Kaya, kami kanina ni Are. Eto nga meron pa ako dito kung ano yung mga ginawa ko bago ako naging photographer. Ayun, hindi mo pa nasabi yan. Anong ginawa mo bago ka naging photographer? Sige nga, kwento mo. Pero bago yan, shoutout mo natin si Molly. Yan, nagpadala ng 99 stars. Yun, no? At si Mark Mejia. Yan, nagpadala ng 500 stars. Wow! Yan, wow. Thank you Q&A very na. much. Salamat sa mga nagpapadala ng stars. Sobrang malaking suporta po yan para sa Uy, Monochrome. mga friends ko sa GMA. Nanonood. Ayan. Oy, Noy! Si Noy sa New Zealand. Yeah, Siya yung wedding nito eh. Punta kami New Zealand din ng June. Noy, ha? Ikaw na bahala sa baka. Ikaw na bahala. Yan, sa gatas. Kwento mo nga, ano yung ginawa mo bago ka maging Madami ako naging trabaho bago ako naging photographer. So yun yan, di ba nabanggit ko kanina nag-graphics ako. Oo. Tapos workshop, turo-turo kung saan. Tapos, sa sobrang takot ko mag-apply na baka, kasi feeling ko pag nag-apply ako as graphic artist, baka maubusan ako ng ideas. Oo. Natakot ako, so nag-apply ako sa call center. Call center. Nag-apply ako sa call center. Yung call center putok pa yung call center nun. Kasi yung call center na wala pa sa India, nasa Pilipinas pa dati. Sobrang daming call center dito sa atin. Tapos, 5 months lang ako sa call center kasi ang hirap mag-English. Alam mo yung gumigising ako sa madaling araw, papasok ako sa opisina, parang bakit ko ginagawa to? Bakit nagtatrabaho? Saan yung call center mo dati? Diyan sa Makati. Layo Tapos sa ako nakatira noon, first, unang salpak ko yun sa Maynila. Oo, napatira ako noon sa Pasig. Sa Pasig. Malapit-lapit na konti kasi inisip ko nasa Laguna ka pa eh. Parang mga 3-4 na sakay din ako noon. Kasi kung looban ka ng Pasig, medyo... Ganun, Tapos, later on nalaman ko yung call center namin, scam pala. Paano scam? Hindi siya nagbabayad sa yung mga tax, sa dole. Mga ganun. Tapos sinara yun. Tapos, after nun... Magkano sahod mo doon? Ang sahod ko sa call center nun, parang 10,000 tapos may mga kaltas pa. May kaltas pa. Anong Dami year nun. yan? Mga 2008, 9, 10? Oo, siguro mga 2010. Oo. 2010 yun. Ganun yung... After mo call center? After ko mag-call center, tumigil ako magtrabaho. Tapos, mga racket ko nun, nagtinda ako ng diaper, talaga? ng dishwashing liquid, ng sabon. Ahente ka? Hindi or nagbi-business ka ng sarili mo? Parang, di ba taga Santa Cruz, Laguna ako, luluwas ako sa Maynila, bibili ko nung
Yung mga generic na ano, Yung tapos mga bibenta ko yun. Gagawin ko doon, may digicam ako. Ah, Pipicturean ko yun. Tapos tsaka ako ibebenta ay graphics. ah. So, kunyari, arte-arte, ganyan po, Photoshop ko. Tapos benta, ganun. So, bibili mo mura, benta mo na medyo may markup. patong, May patong. ganun. Kamusta yung business mo na yon? Paano ba? Parang hindi yata ako para doon eh. Parang hindi rin ako kumita masyado doon. Hindi ka pa photographer niyan. Hindi pa. Hindi pa. Oo, hindi pa. Tapos, nag-tricycle din ako noon. May tricycle kami, biniyahe ko. Kasi nga, hindi ko alam kung ano maging trabaho ko eh. Oo. Nag-tricycle ako. Grabe. Oo. After noon, nung nainip na ako, parang nag-apply ako sa dyan sa KFC. Sinabi ng mga kaibigan ko, apply ka dyan, ganyan. KFC sa... Sa main, nag-apply ako as manager. Kasi ang requirement, any 4-year course. So, tapos ka naman, syempre. Oo. Nag-apply ako, sobrang hirap nung sobrang hirap dun sa KFC. Kasi yung exam ko yata, unang exam, parang nasa 300 questions. Putsa? Oo. Ganun? Grabe, parang 3 oras yun, yung exam na yun. Tapos, hindi ko alam na... Manager ka na store nito, yung ina-applyan ko. Hindi ko alam na aabot yung... Hindi ko alam na makakapasa ako dun. Pumasa ako sa exam, tapos daming interview. May interview, tapos may lie detector test pa. Ay, ganun? Oo. May nakakabit sa'yo. Ganun. Taki ng manager lang yung applyan mo, Seryoso? Oo, seryoso. Tapos magkano sahod ng manager sa KFC? 12,000 yung sahod ko nun. Nag-apply ka ng 2,000 sa 10,000 mo na Oo. Tapos ganun yung pagdadaanan mo. Grabe yun, boss. So, natanggap ako doon in short, tapos nag-training ako. Una kong destino sa Alabang. KFC Alabang. Uwian ako noon, Santa Cruz, Laguna to Alabang. Tapos, kada papasok ako, ang umaga, ang trabaho ko sa store operation. Ako ng chike, tinaaral ko. Kailangan ko lahat matutunan eh, di ba? Yung punas-punas sa... Saan ba yun, mami? Ano bang tawag doon? Basta lahat yung kinakainan sa dining. Dining. Nagbabas ka. Oo. Tapos, sa hapon, sobrang taas ng librong mga binabasa ko. Bakit? Grabe yun. Ang dami kasi may mga formula, mga SOP, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Kailangan lahat alam mo eh. Tapos kada nag-aaral ako, sabi ko, hindi yata to para sa akin. Hindi ko yata kaya. Kasi managerial ka na eh. Oo. Ano yung i-upgrade mo pa dun? Wala ka nang i-upgrade dun pa sa sarili mo? Tapos sabi ko, hindi ko yata to kaya. Parang ang hirap magtrabaho nang walang computer. Oo. Ang ginawa ko dun, after 3 weeks, nag-awol ako. Nag-awol ako. Ang lungkot ng lola ko noon. Lolas boy kasi. Lolas boy ako. Kasi, kumbaga, may manager siyang may manager siyang apo. Kumbaga pag tinanong siya nung kapitbahay nila, yung apo mo, manager. Tangina, hindi nila alam sa fast food. Oo, diba? Lalakad ako sa barangay namin. Ang tawag sa akin, manager. Diba? Pero hindi nila alam yung hirap nun. Kumbaga sa construction, foreman ka. Diba? Parang ganun siya. So yun, tapos after nun napunta ako sa GMA. Ito maganda to. Ito, sige. Paano ka napunta sa GMA? At saka anong trabaho mo dun? Okay. Napunta ako sa GMA, ni-refer ako ng ni-recommend ako ng tsuhin ko na doon din nagtatrabaho. So ngayon, hi po Tito Mike Manalaysay, thank you. Shout out. So ngayon, napunta ako sa GMA, edi madaling araw ako pinapunta. Akala ko interview. Mga 4:30 a.m. ganun. Sabi ko, ma'am, nandito na po ako. Oo, ang aga mo naman, ganyan. Sabi ko, edi yun, nag-antay ako doon. Pinapunta ako sa room. Yung room, hindi ko alam na control booth kasi tawag sa amin doon. So ngayon, pinapunta ako doon. Tapos dumating na yung boss. Yung executive producer siya noon eh, no? EP siya noon, yung si Ma'am Ami. Sabi niya, di ba, graphic artist ka? Opo, ma'am. Opo. Tapos, ganito yan, ganyan. Ganun lang sinabi sa akin. Aralin mo, upo ka dyan. Upo ako. Tapos maya-maya, mga ilang minuto, dumadami yung tao sa katabi ko. Dumadami na, nagkakaroon na ako ng mga katabi.
Tapos maya-maya may tumunog yung music ng unang hirit. Oo. Yung news, yung unang hirit sa So, GMA. live ka? Tapos, maya-maya live, may nagsasalita. Tapos pinagsuot ako ng Comset. ng comset. Tapos naririnig ko, ang gulo, ano nangyayari? Tapos, alam mo yun, akala ko interview yun. First day ba to? First day yan. As in, tapos, hindi ganyan. So, shock. Tapos, Steel Store kasi tawag sa akin nun eh. Weather yung sa akin na naka-assign. May graphics dun eh. Ikaw na. Hindi ko alam yung gagawin. Nag-click lang ako. Umere. Okay ka na. Nung pagkasabi sa akin, okay na ako, kinlear ko, in-out ko. Kasi daliri ko malikot eh. Nagsigawan lahat, nag-block on air kasi kinlear ko. Hindi ko alam, Sabi, na, bakit mo tinanggal? Bakit ganyan? Kasi akala ko okay na. Tawa lang ako. Sabi ko, tawa ako. Sabi ko, sorry mo, ganyan. Ano nakakatawa? Tapos tahimik ako nun. Tapos, sabi ko, ina, nakakahiya. Ganyan. So, alam ko, hindi na ako pababalikin nun. Pinabalik ako. Imagine mo, first time mo, pinaupo ka rin sa live. Diba? Sana nakakita ng ganun. Kaya ginawa ko, kinabukasan, pumasok ako ng sobrang aga. Inaral mo. So, hindi mo alam na tanggap ka na nung araw na yun? Hindi ko alam na ko. Ang akala ko, interview ako, yun pala, pinch hitter ako, substitute pala ako noon. Yun pala yung usapan nilang nung tsuhin ko, tsaka nung boss. Akala ko, interviewin lang ako eh. Gabi. Ito, sabi ni Mike Hison Estrada, kwento mo yung tumakas tayo sa apartment. Ayan. Gabi naman, Kel. Yan? Sa ako niyan? Sa call center kasi kami yung nagtatrabaho. Talaga. Ngayon, nagbabayad kami ng upa sa kwarto, ganyan, sa tinitirahan namin sa Pasig. Yung pala, yung kasama namin na binabayaran namin, hindi niya binabayad. Yan lang. Hindi niya binabayad. Kami, wala kaming pera. Magkano lang yung sweldo ko? Yung sweldo ko nun, parang ang natatanggap ko lang per cut-off, 3,500, 4,000 kada cut-off. Parang saan bubulutin yun, di ba? Humihingi pa ako sa nanay ko noon ng pera para magkaroon ako trabaho. Para sa trabaho, para may experience lang ako, ganun. Tapos, yung pala, sinabihan kami ng landlord, hindi kami nakakabayad ng upa? Ng upa. Sinisingil kami. Ang laki nung sinisingil sa amin. Hindi ko na maalala kung magkano. Grabe yung kwento mo. Tapos? Ginawa namin, tumakas kami dun sa bahay. Alam mo yung hating gabi, may dala kami lahat ng gamit namin. Maleta. Tapos nagtatago talaga kami, yung dahan-dahan talaga. Grabe yun. Sorry po. Makakaya yung pinakwento mo, live. Tumakas kami nun. Yun. Tapos, hindi na kayo hinanap nung landlord niya? Wala na. Tinaguan niya na. Yung kaibigan niya na hindi pala nagbabayad. Wala na yun. Wala na. Hindi na namin yun Hindi niya na friend? Oo. Ano pangalan? Wag mo na nakakaya. Baka i-search pa ng mga tao yun. Kawawa naman. Hindi kasi hindi siya nagbabayad kasi kawawa talaga yun. Boss, may tanong ako. Nasa brand ba yung magandang kuha sa video? Salamat. Sa'yo yun question? Ayun nga eh. Wala naman. Lasing lang kami. Namumula Rosy Chick. Nasa yun? Si Eric D. Nasa brand ba yung magandang kuha ng video? Hindi, yun nga. Yun. Kung makapansin nyo guys, iba na yung video natin kasi yung 85mm nasa guest na natin kasi siya yung laging nakikita. Dati kasi ito yung nasa guest Ano ba to? 35. Kaya malapit sa akin. Tapos malabo yung mata ko, hindi ko rin mabasa. Parang yung prompter ko, di ba? Yung prompter ko kita. Yung prompter. Ayan, yung prompter pala, nabibili yan sa Camera House. Yan. Kung gusto niyo bumili. Ayun, may tanong. Lasing na. Kailan po kayo mag-New York? Sabi ni Dominic Sendaro. Wala pa akong Wala pa ako US visa Wala pa.
ano pa lang, Schengen lang. Share lang. Oo. Tapos si Eman, kwento mo yung sahod mo sa GMA. Ano ni- sahod? Yung magkano sahod mo sa GMA? Malit lang yung sahod ko sa GMA noon, tapos lumaki lang ng lumaki. Magkano ba sahod ko sa GMA noon, mami? Iba-iba kasi sa GMA, ano siya, mas marami kang show, mas marami kang Sahod. mas marami kang Mas sahod. malaki sahod mo. Oo. Ilan ang show mo nun? Ay, ano ko matakaw kami ni Ara sa ano. Umaga, dahil nga, mas marami kang show, mas marami kang income. So, ngayon lahat niraraket ko. Lahat niraraket ko. Parang pumapasok ako ng madaling araw, umuwi din ako ng mga hating gabi din. Kami ni Ara, pareho kami. Simula kami sa unang hirit, kapit balita. Tapos parang rumaraket din ako sa Saksi. Sa Saksi, gano'n, no. So, grabe ka. Kung umaga ka unang hirit, hanggang Saksi, dire-diretso. Hindi dire-diretso. Kaya nga sa isang araw, meron akong 2 araw. 2 araw. Kasi itutulog ko yung tanghali nun. Minsan, may gising ako na, yung paggising mo, alam mo, late ka na. Yun pala, ibang. Basta, grabe yun. Kasi from unang hirit hanggang Saksi, Saksi, gabi yan Hindi healthy yun, hindi healthy. Pero syempre, kabataan, kaya pa. Gusto mo lang income, gusto mo makaipon. 20, 30 years old lang tayo niyan Oo, ganun lang. Hindi, pero bata ka pa. Ilan taon na ba? 37 na. 37 ka lang So, mga 20 years old ka doon, di ba? Paano naman pumasok si Ara doon sa eksena? Wow, may may chismis. Hindi, joke lang. Ito yung next question ko. Ano yung style ng NQ photography? Ano ba style? Paano ba? Hybrid kami. Hybrid kami. Basta nung nabuo yung NQ, basta ang gusto ko lang doon, kailangan, hindi siya nawawala sa uso. Ang 10 years, 20 years, 30 years from now, dapat yung picture mo, maganda pa rin. Dapat hindi siya jologs. So, yun yung hybrid, parang kaya namin mag-light, kaya namin mag-posy, kaya namin yung mga candid, experimental, but not super. Ang hindi ko lang masyado siguro style, yung moody. Hindi kami ganun. Hindi kami moody. Lifestyle, lahat, kasi nag-evolve yung taste ng market. Kung mapansin mo, nag-evolve talaga siya, di ba? Parang nung pasok ko sa industry, nauso yung posy, yung pasok ko. Yung mga 2014, yung 2013, gano'n, di ba? Anong uso nung that time? Super posy. Editorial. Ganun, tapos, nagkaroon ng light and bright. So, nag-editorial ka rin? Oo, yun ang una ko. Yun ang una mo? Yun talaga. Parang feeling mo, ang cool di ba? So, kaya ka nag-Metro Photo yung Hot House? Editorial ka. Nice. Tapos, nauso yung light and bright. Sabi ko, okay din yun Parang try ko. Okay. Mas gusto ng mga clients. Parang mas maraming bookings dito tayo. Parang ganyan. Tapos, nauso din yung moody. Pero yun, hindi namin sinabayan. Hindi nyo na sinabayan. Hindi namin sinabayan kasi hindi talaga namin yung style. Tapos, ngayon, parang ang pansin ko, parang ang nauuso, parang mga European vibe. Nauuso yung yung aperture medyo mataas pero may depth of field dahil sa light. Hindi siya puro 50 mm. Yes. Kumbaga naglalaro siya sa 24-105 Ganun. Kung mapansin mo parang ganun nag-evolve. Well, yun yung observation ko. Alis ka ng bansa. Backpack lang dala mo. Anong length yung di mo iiwan? 24-105. 24-105. 2.8? F4 ako F4. 24. Yung 2.8, i-request pa natin kay Mrs. Yung 2.8. So, 24-105 na F4, okay ka na? Kayo. Bakit? Yung 24-105 F4, siguro say mga 60% ng shots ko, 24-105. Talaga? Galing. Tapos 50
50. Yan, 50. Anong Yun, unit? kaya ako naman buhay nun. Anong camera mo ngayon? Canon, Nikon? Canon, R6. Pero nag-Nikon ka before? Or Canon? Nikon yung unang-una ko. Unang-una, Tapos tas nag-shift ako sa Canon. Canon. Oo. Kasi, ang kasabay ni D90 noon that time is 5D. Right? 5D Mark 1. Parang ganun yata. Tapos nag-Mark 2 sila. Mark 2 na. Nag-Mark 2 na ako. After D90, nag-Mark 2 na ako. Yun. Grabe yung pinost ko pa yun. Greatest investment. Ang ko. mahal nun. Parang ang bili ko pa nun. Parang mga 80 yata. Oo, 80, mahal nun. Pero po siya hanggang ngayon, yung Mark 2 mo, Tibay for nun. short, buhay yun. Tibay nun. At saka yung mga Mark 1 na, yung Mark 1 na, ano ba yung Mark 1 na inabot natin nun? Direct hindi ko inabot yung Mark 1. Hindi, yung 1D. 1DX? 1DX. Latest. Yun yung pinakalas eh. Merong 1DX na, may 1D na na Mark 1, di ba? Yun, di ba? Yung hindi mo na kailangan ng grip. Mark 2 lang inabot ko eh. Mark 2, Mark 3 eh. Si Nelvin, 10D. 10D? Ano yun? Di ba? Nagulat nga rin ako, meron pala nun. Di ba? Unang-unang digital camera yata ng Canon yun. Ayan. Eto, si Mark Maya, may tanong siya. Nagpadala ng star to para dito. RAW o JPEG shooter kayo, Sir Nico? RAW and JPEG kami. Yung RAW for us, no? For posting online, yung JPEG for clients para hindi mabigat. Kasi hindi man nila kailangan yung RAW eh. Kasi ang binibigay namin, kumbaga lahat ng JPEG, bibigay namin yan sa client. Tapos, lahat ng edited na galing sa RAW yun eh. Diba? From RAW, i-edit yun, magiging JPEG. So, ganun. Yeah, tapos si Gio, tips po paano ma-maximize yung 24-105? Kailangan masipag ka lang eh. Oo. Hindi, ang hirap naman. 4 yun eh. Oo, kasi yung 50 kasi, siya yung pinakamadali for me. 50 kasi, go-to lens ng lahat yan eh. Yes, actually. Actually, maarte din ako sa 50 and 85 kasi paano ba? May mga tao na hindi bagay sa 50mm. May mga tao na hindi bagay sa 85mm. Lalo na pagka nagpo-portrait ka ng pag nagpo-portrait ka ng bride. Sige nga, example mo nga yan. Ano yung hindi bagay dun sa 85mm? Yung hindi bagay sa sa 85mm yung mga yung mas, paano ba, mga nasa plus size. Kasi mas, pag in-85 mo sila, mas makompress yung face nila, mas tataba sila. Okay. Ganun siya. Very particular ako doon. Actually, alam nila lahat yan na na strict ako dyan. Basta ang bride ko, medyo chubby, 50mm ako yan, all the way yung 85 hindi ko yan gagamitin. 50mm pababa. 50mm pababa. 35. Ganun. Ipangkakandid na lang yan siguro sa ceremony kung magta-tight ako. Pero pag ang bride ko masyadong payat naman, tinatry ko pa rin yan sa 50. Pero normally mas gumaganda sila sa 85. 85. Well, observation ko yun ha. Hindi, I mean, it's not gonna work for everyone, pero totoo, yun yung practice ko. Pero tama ka naman kasi yung perspective. Yung lens kasi, diba, na-compress diba? masyado yung may nakakatabang lens eh. Yes. Kaya di ba magugulat ka sa mga artista? Oo. Kasi di ba madalas sa TV, 70-100, di ba? Madalas sa TV yan. Magulat ka, parang ang normal lang nung face nila. Pero pag nakita mo sa personal, sobrang liit pala ng mukha. Oo nga eh. Di ba? Kasi naka-zoom. Naka-tele, di ba? So, kumbaga kasi para hindi makaharang sa audience, malayo yung mga cameraman, di ba? Oo nga, no? Tama. Oo, tama. Kumbaga parang pag nasa TV ka, tataba ka ng 20%. Oo, ganun siya. Ganun siya. Dahil sa lens yun Dahil sa lens. Hindi dahil sa TV, di ba? Dahil yun sa lens eh. May natutunan ako doon, ha? Hindi ko alam yun, ha? Kasi hindi ako nag-network eh. Hindi ako nag-network. Tsaka hindi ako gumagamit ng 200. Ang pinaka malayo ko is 85. Tapos, pag advertising ka, syempre, pag wedding, sila, yun, yung mga tao ko yung gumagamit. Pero, mas nakikita ko yung mas 85 eh. Na vibe. Yun, tama ka nga. Medyo lumalapat, diba? Mataba ng konti. May isa pa ako natutunan diyan sa network eh, yung overshoot. Ano yung overshoot? Dati ang hilig ko sa ultra wide. Hanggang sa lagi ko naririnig sa sa mga director namin sa sa news. Overshoot yan. Yung masyado pa lang distorted.
Unless yun yung intention ng shot mo, di ba? Oo. Pero sa news kasi, hindi siya masyadong kailangan kasi, alam mo yun, yung framing kasi sa network, di ba? Formal, ganyan. So, hindi dapat yung super wide. Oo. So, dapat dapat normal lang yung perspective ng tao. Oo. Oh. So, yun. Kasi sa pelikula, mas wide, mas closer, mas mas iba yung meaning, di ba? Mas Iba yung ramdam mo. meaning, So magkaiba pala sa network. So hindi pa kasi ako nakapag-TV. May mga ganun. Parang nangyari sa akin kasi wedding, pelikula, advertising, tas wedding ulit. Ganun yung sa akin. Never ako nag-TV. So hindi ko alam yung mga ganyang sige. Yung sa sa 24-105 pala na medyo nawala yata ako doon sa Sa 24-105, ginagamit ko rin siya para masagot natin, no? Ginagamit ko rin siya pagka gusto ko magmukhang mas mahaba yung bride ko or yung couple, yung subject. Ginagamit ko siya, nagdo-24-105 ako. Kasi normally minsan yung 50mm nakakapandak minsan pagka mali ka ng angle, diba? So yung 24-105, pag gusto mo magmukhang mahaba yung legs ng subject mo, nag-shift ako sa 24-105. Tapos siguro play with sa lights, no? Para magkaroon ng depth yung mga shots. Kasi kung 24 ba F4 medyo walang 'di ba? Hindi blurred yung likod. So kailangan medyo sa light talaga. Sa ilaw para lumayo siya, no? Kasi yung depth naman hindi lang naman sa bokeh yan Diba? Tama. Yung background color, mga ganon sa subject, ganyan. So yun guys, no? Ang gandang tip nun kasi kahit 24-105, basta meron kang aperture na ilaw or amaran. Ayun! basta lagyan mo ng aperture na ilaw na amaran, non-light, kahit pero siyempre, mas maganda yung aperture. Hindi, joke lang. Siya kasi yung sponsor nitong Yun talaga. Ayan. Hindi, yan. Maglaro ka ng ilaw or kung wala ka mang continuous light, mag-flash ka. Diba? Tapos yung flash mo, huwag direct. Diba? Laruin mo yung flash mo, diba? So, yun ang maganda ron. Ayan, salamat. Ganda ng topic, sabi ni Ryan. May tanong si Noy. Ay, Noy. May style ka bang gustong gawin na di mo pa nagawa? Yun. Wow, ganda ng question. Ganda ng tanong. Ganda ng question. Actually, gusto ko matry magpaka-artsy. Kaso feeling ko, paano ba? Ang hirap niyang isugal sa sa wedding. Sa wedding. Ang hirap niyang isugal kung pre-wedding. Kung prenup, sa prenup, pre-debut Pre-debut ko na try magpaka-artsy. Sobra ako na-enjoy. So siguro yun lang. Pero I think I'll be sticking with Pag with sinabi my mo style. magpaka-artsy, ano ba yung art sa tingin mo na Kasi iba-iba yung definition Actually, ng art. Ano yung art sa'yo? Ng photography Kasi ako yung art sa akin ng videography, parang sobrang baliw Oo. Hindi sa shot sa kwento. Oo. Parang Spotless of yung kay Jim Carrey. Yun, ganun yung art sa video Sa video. Sa photo. Sa akin kasi more on play with lights. Tsaka sa composition. Yun yung mas ako ma-compose ako na tao Kung mapansin mo ako, even Candids compose sa akin na to the point na naiisip ng mga tao siya, yung pinosisyon mo dyan, tapos mag-candid kayo. Hindi kahit sa akin, parang masyadong malinis. Actually, napupuna siya na bakit gano'n masyadong malinis. Dapat minsan hindi. Ganyan, Yan, para may sinabi si Direk Toto dati na nung podcast namin na kinunan niya yung kung ano-anong bagay lang niya tapos nag-work. Parang gano'n. Pwede rin pala na gano'n. Pwede rin pala. Yun. Ayan. Giliw. Sabi ni Mel. Giliw. Ayan. Boss, top 5 photographer mo now sa Pilipinas. Hirap ng question kasi ever since, meron lang akong idol dito sa atin. 3 lang yun, tas hindi siya napapalitan. Ang mga idol ko lang sa dito sa atin, first Mango Red. The Goak Brothers. Oo. Tapos, si Oli, syempre. Yes. Yan, ever yan. Tapos, Oli Ruiz. si Brian Venancio. Oo. Yes. Yun lang talaga. As in,
So, Siyempre, sila, top 1 yan. sila ever since, kahit noon pa, tinatanong ako, sino idol mo, ganyan. Yun lang madalas ko, Yun lang yung sagot ko, hindi Walang nagbabago nadagdag? yun. Hindi nadagdag si Nico Kyoge? Well, kung pwede ko nga sanang i-shoot yung wedding ko. Yeah. So, yun talaga yung iba din yung mga iba yung appreciation nila sa arte, iba yung, basta ang lalim. So, not naman yun in particular order. No? Kasi syempre, Yeah, sabi ni naman. Ori, top 1 daw dapat siya. Hindi, boss. Yung top 3 na yun, number 1 yun sa naman, puso. oo naman. Number 1 yun sa naman. Kaya, boss Oli, magpadala ka na ng stars. Yun, send stars, boss. Hindi, yan. Ayan. Sabi ni Jay, sige, Sige. kwento ko ba? Kwento mo. Well, nung nag-i-start kasi ako, since, paano ba, di ba, nag-start nga ako ng studio nang wala akong alam sa wedding photography. So ngayon, paano ba, nung nag-start ako, hindi ko alam na pwede pala ikaw kumuha ng freelance. So, na-add ako, hindi ko alam paano ako na-add sa PWP nun yung Philippine Wedding Photographers na na group. Tapos nakita ko doon, pwede pa lang Tapos tinulungan ako ni Michael Galang. Yes, Icebox. Yung admin, Icebox. Na pwede pala yun, parang tulungan ka nila, pupunta sila sa Laguna, sa Santa Cruz. Kasama niya si Mio noon. Si Mio. Oo, so parang sila yung backup ko, pero mas marunong sila sa akin. Well, si Mio noon, nag-start pa lang din. Mas marunong si Mike kasi tinuturuan ni Mike si Mio noon . So, nakuha mo sila sa PWP? Yes, oo. Tapos, gano'n yun. Tapos si Brian, doon ko din nakilala. Nakuha ko siya. Napaka-formal pa. Puro sir, ganyan. So, syempre, di ba? Sir kami. Tapos, nagustuhan ko yung mga shots ni Brian nung ni-review ko. Tapos, mayabang kasi talaga ako nung nagsisimula ako. Sabi ko, I like your style. I think pwede ka sa team namin. Sabi ko ganun kay Brian. Pero si Brian Pro na yun Si Brian Pro na pala nun. Well, dahil masyado nga akong confident nun. So, hindi ko alam na si Brian that time. Brian Vinasio na. Nag-shoot na pala siya sa nag-shoot na pala siya sa Mango Red nun. Tsaka kay Sir Nelwin. Wala lang, parang sabay kapang ko nun. Tapos, hindi ko alam na magiging best friend ko si Brian. Ayan nga. Sumalangit tawa sa kay Brian. I like your style. Pwede ka sa... Ganun. Pero after nun, nakukuha mo na si Brian lagi. Well, pag available siya kasi malakas din naman yung studio ni Brian Grabe yun. Ito, TF daw ni Mio, di pa raw siya bayad nun. Bayad siya nun. Si Aaron nanonood din. Yan, Aaron. Boss Ian, idol ko yan. Idol ko rin si Aaron. Si Aaron. Grabe din yan. Grabe din mag-weddings yan. Grabe din kahit saan. Sa ads, lahat. Galing mag-ilaw. Si Aaron, imagination pa lang to. Grabe. Tsaka siya, isa siya sa pinaka-relax mag-shoot na photographer. Hindi ko nga alam. Boss Aaron, pwede mo ba i-share kung paano nyo nakikilala, tumatatak sa isip nyo yung pangalan ng entourage? Grabe yan sa Metro Photo yan. Lahat ng mains ganun. Di ba? As in, ikaw, nagagawa ba yan? Sorry boss, hindi. Ang hirap nun. As in, kahit parang 30 packs. Tanda nila lahat ng pangalan. Grabe. Ano ba? Memo Plus ba yung secret? Iba yung mga lead sa Metro Photo. Iba Eto, mayroong tanong si Sus. Paano kapag di ka naman, kalakasan dati, tapos, nawala ka sa industriya, pero gusto mo bumalik sa wedding? Anong top 3 na dapat gawin? So, hindi ka kalakasan before, tapos umalis ka sa wedding, nawala ka sa industriya, tapos gusto mo bumalik. Ano yung top 3 mo na dapat gawin para makabalik ka dun sa eksena? Ang ganda ng question, pero ang hirap din. Si Sus yan, si Sus Martinez yan. Si Sus, kilala ko si Sus. Paano ba? Siguro tanggalin mo yung isip na hindi ka naman kalakasan before, number 1. Oo. Tama. Kasi, basta nasa isip mo yun, parang may na agad siya, parang, alam mo yun, mawalan ka ng confidence. So, pwede ka, feeling ko, ito yung pumapasok sa isip ko,
isipin mo, nagsisimula ka pa lang. Yes. Isimula ka pa lang. Yes. Anong gagawin mo pag nagsisimula ka? Ano ang gagawin mo? Ano ba, nagsisimula si Nico Kyoge, anong gagawin mo? Nagsisimula ka. So, pwede, kung ano yung nag-work sa akin noon. Well, syempre, yun yung masasabi ko. So, nag-offer ako ng mababang presyo. Nag-build ako ng portfolio ko nung may mga clients na ako. And then, bawat clients, aalagaan ko na i-make sure ko sa bawat wedding, actually nasa tips ko to sa bawat wedding na isushoot namin, dapat may makukuha akong client doon. Hindi pwedeng wala. Dapat ganun ko galingan. Yun. Siyempre, ang client Nagsisimula ka, di ba? So, tanggalin mo yung ego eh. Oo. Di ba? Dapat Kasi wala nandun ka dati, umalis ka. Huwag mo isipin. Tanggalin mo yung ego mo, di ba? Tapos, parang, feeling ko hindi mo naman kailangan maging sobrang galing eh. Hindi mo kailangan maging sobrang galing. Basta nagagawa mo mga basic portraits, masipag ka, nagsushoot mo bawat family members, yung entourage, nakipag-interact ka sa entourage, nagsushoot mo sila, alam mo yun, matatandaan ka nila. Hindi mo kailangan ng katakot-takot na composition na setup ng ilaw para matandaan ka nila. Yes. Sipagan mo lang, matatandaan ka nila, marirefer ka nila. Ganda Yun lang yung ano. Tama yun. Ganda nun. Hindi mo kailangan magpasikat. Hindi. Kailangan mo magpasikat kung sino yung tao nakaharap mo, which is yung kliyente mo. Hindi mo kailangan magpasikat sa ibang photographer or videographer. Wala ka dapat i-please. Yes. Yung client mo lang. Ganda nun. Ayan. So, si Jeffrey Pile nanonood. Pa-shoutout po, Chief. Mga more power sa Monochrome. Sobrang thank you sa pagsuporta. Ayan, sobrang nakatulong. Oo, yan. Ayan, sabi ni Pepe, grabe, kanina 3 lang idol niya. Ngayon, lobas si Aaron, biglang kasama na daw. Hindi, alam ni Boss Ian. Ako si Ita. Si I kasi, si Aaron. Matagal ko na siya kilala. So, sobrang fan ako ng mga work niya. Diba? Imagination Days pa lang. Walang halong lokanto po siya. Siya nga mag-shoot ng wedding namin. Di ba? Di ba? Yun. Kasi si Oli Ninong. Boss. Yes. Tsaka nakakaya naman. Kung si Oli mag-shootin ko. Ayan. So, kay Aaron, di ka nahiya. Joke lang. Kasi sino naman mag-shoot sa amin, di ba? Tsaka to si Carla Naval. Siya rin mag-shoot din siya. Kita-kita tayo sa April. Ayan. Oy, Carlo Ayun, si Jem Parto, pa-shoutout po. Shoutout, Jem. Yan. Alab. Yan. Ito, after turns, ano yung biggest life lesson mo, Paps, sa buhay? Nalalapit na tayo sa wakas. Kaya nga eh. Ayan, ito yung last question ko. Ano yung biggest life lesson mo? Ano yung natutunan mo sa 37, no? Oo. 37 years existing dito sa Lupa, di ba? Okay. Pwede ba madami? Oo, kwento mo. Yan. Ano ba? Yung number 1 tip ko for photographers, no, and studio owner siguro, na nagsisimula. Mga aspiring photographers, no, pag hindi ka pa magaling, dapat sobrang sipag ka at maayos kang makisama. Kasi yung galing, natututunan yun. Pero hindi lahat masipag. Yep. Sino ba may gusto sa hindi ka na magaling, hindi ka pa masipag, di ba? Wala na. Oo, di ba? So, yun. Kasi yung magaling, kaya niyang bumuhay ng pamilya. Ang number 1 example ko dyan, si JR Fortaleza. Yes. Kung kilala mo si JR, di ba? Yes. Si JR nagsimula yan, PA, naging photographer. Tapos, ngayon, second shooter namin siya. Second shooter din siya ni Randolph. At marami pang iba. Like Brian din yan. Brian din, Si Nelwin. Kay Nelwin siya nagsimula eh. Imagine mo si JR, bumubuhay siya ng pamilya, ilan anak niyan. Kasi dahil masipag siya. Yes. Plus yung mga kapatid and yung, diba? Oo. As in, hanggang reception, nagsushoot yan. Sino bang studio owner yung ayaw sa ganung photographer, diba? Wala. Diba? Oo. Yung, alam mo yun, hanggang reception, hindi napapagod. Oo. Kaya niyang bumuo ng wedding. Totoo.
Kaya sobrang gusto kong photographer si JR. Saludo. Isa pa, tips ko sa mga studio owner siguro, sobrang maraming client. Sobrang daming client na hindi ka mawawalan. Kahit gaano kalakas yung isang studio, hindi niya kayang i-cater yung yung wedding sa Metro Manila, yung wedding sa Tagaytay. Kaya mo, kumbaga sa Metro Manila, kung may 100, 500 weddings a day, kaya ba yun i-cater ng isang studio? Hindi naman, di ba? So I think, kailangan lang nila malaman na nag-e-exist ka. Yes. You have to market yourself. Kailangan lang makarating ka dun sa tamang market, sa tamang network, sa tamang target mo. Yun. Kung nagsisimula kayo na studio. So, ang way, para makilala ka, ito yung bridal fair, promotion. Number one. Yan. Facebook, boosting lang, di ba? Social media boosting lang, ang laking bagay na yan. Huwag na tayo lumayo, di ba? So, yun. Tapos, kailangan lang talaga makita ka nila. Kailangan nila makita. Kasi, hanggat hindi ka nila nakikita, hindi ka nila maiisip. Totoo. Diba? Hindi ka makukonsider na i-book. Oo. So, yun. Kasi, kunyari, diba? Kunyari, meron kang, yung mga normal na tao, ilang bang photographer lang ang kilala niyan? Oo. Wala sa 10. Oo. Baka nga wala pa sa 5. Wala. Kung sino lang yung nag-shoot ng artista, yun lang yung kilala nila. Tapos kung sino lang yung nag-shoot ng kaibigan nila. Kung makita kanila sa actually, sa yung mga nag-shoot nga ng kaibigan nila, di pa nila tanda yun. Tatanungin pa nila kung sino nag-shoot ng wedding mo. Yun talaga. Diba? So, hindi ka mauubusan. So, kung may mga magkakaibigan dyan na nagkaagalit-galit dahil sa kliyente, iwasan nyo yun. Totoo naman. Yun nga, yung nasabi ko na kanina, 'di ba? Yung motto namin na sa bawat client dapat may take home ka na panibagong client. Kaya dapat alagaan mo sila. Yeah. Para yung continuity ng business mo, 'di ba, maayos. Yes, mas malakas yung referral. Kaysa yung bagong kliyente. Oo. Kasi kunwari, 'di ba, malakas ka sa boost, malakas ka sa marketing, pero yung service mo pala pangit. Yes. Mag-stop din yung business mo. Totoo naman. 'Di ba? So, yun. Kumbaga walang ulit eh. Walang ulit. Mag-stop na doon sa client na 'yan. Client na 'yan. Tama naman. Ayun. Siguro last for the whole industry, you listen. You listen kasi paano ba? Teka lang, nakalimutan. Pakinggan mo yung client mo. Pakinggan mo yung market. Pakinggan mo yung industry. Ano ba yung ayaw nila? Ano ba yung gusto nila? Pakinggan mo yung mga criticism sa'yo. Either it's good or bad. Learn from it. Totoo yan. Kung hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo or magkikriticize sa'yo, walang mangyayari talaga. Diba? Yun. Kasi pagka ang tigas mo, ipipilit mo lang yung gusto mo, wala. Mag-stop ka. So, yun. Nice. Ganda. Siguro sa sa family, yes. Kung natanong ba, tama ba? Sa family. Be intentional lang. Be intentional. Kasi yung trabaho, hindi siya mauubos. Di ba? Parang, ngayon kasi sobrang bilis ng lahat eh. Yes. Di ba? Fast forward. Grabe yung, dahil sa social media, parang, sunod-sunod, ang hirap mag-keep up sa, di ba? Sa life, feeling mo, nalilate ka. So, kami, natutunan namin sa CCF, sa church, be intentional sa family. Huwag mong pilitin na ubusin yung trabaho. Kasi pag naubos mo yan, may susunod eh. Hindi mo na mamalayan, nagiging habit mo na, puro ka trabaho. Yes. So, mag-schedule ka ng family time. Yun, para balance. Work-life balance. Lahat. Totoo yan. So, tsaka, hindi
ngayon hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Diba? So enjoy talaga, balance family. Mas importante yung family. Talaga, Diba? kaysa sa work. Hindi kasi, pati yung mga anak natin, hindi sila forever bata eh. Oo, yan. Diba? Tatanda sila. Totoo. Oo, ayaw na nila sa'yo. Ayaw ka na kasama sa mall. Diba? Ay, yung mga anak ko, mga teenager, mayroon na nga akong 22 parang, pero in fairness naman doon sa mga anak ko, sobrang happy naman kasi lahat kami medyo close yung family. Pero kasi, doon sa work ko, yung Cinema Works from 2005 to 2019, busy ako. So, hindi ko nakita lumaki yung mga anak ko. Ngayon ako nagbabawi. At least, di ba? We learn from it. Yes. Ngayon ako nagbabawi. Pero yun nga, sayang kung hindi mo masusubaybayan yung anak mo. Dapat talaga kasama mo sila lagi. Sila yung number 1 priority bago yung iba. Ganda. Boss, last na, nakalimutan ko lang kasi para kay Brian kasi tayo, no? Hanap ka ng tunay na kaibigan. Hanap ka ng mga tunay na kaibigan mo sa industry para ma-enjoy mo itong industry natin, no? Example ko si Brian. Nung nabubuhay si Brian, parati kaming alam mo yun, excited kami every after wedding. Pag may edit kami, sabay kami mag-edit yan. Kami nila may group kami. Nila Jackster, nila Randy. Lagi namin inaalam. Ano ba yung pangit sa gawa namin? Kasi di ba common sa atin, parang pag nag-post ka, parang, well, syempre, nakakatulong naman, i-uplift ka. Ang ganda, ganyan, ang ganda, Chief, ang ganda, idol, mga ganyan. Pero, kami ni Brian, medyo, hard kami sa sarili namin eh. Tol, anong pangit? Oo, ganun. Ganun dapat. Ayaw namin nung puro maganda lang. Huwag mo kong purihin. Ganun. Hindi sa mayabang, hindi nagyayabang, ha? Kasi, syempre, kaya nga tayo nag-shoot kasi para mapaganda natin yung shoot eh. Pero hindi kasi tayo perfect. Yes. So, ano ba yung mga parati natin pwedeng i-improve? So, lagi namin yan hinahanap. So, hanap kayo ng circle na ganun. Yung hindi isusugarcoat yung mga bagay-bagay. Yes. Yung kaya kanilang i-real talk. Ganyan. Kahit sa mga coordinator, ang dami yan. May actually, mga kahit di sa work sa akin. Kahit yung sa ugali mo, yung sabihin sa'yo, ang pangit na ugali mo, tayo na laking bagay nun. Oo. So, yun, hanap ka ng mga tunay na kaibigan na kayang sabihin nila sa'yo yung pangit. Hindi lahat maganda. Kasi walang perfect eh. Totoo yan. Yan, salubto kami sa'yo, Brian. Miss ka na namin. Yan. Nanonood pala yung asawa ni Brian, si Myra. Hey, hi, May! Yan. Tapos, dun sa sinabi lang ni Boss Nico, ito yung feeling mong left, naiiwan ka na, basahin nyo tong libro na to. Ay, nako. Hindi. Basta basahin nyo na lang. Sobrang ganda yan. At sobrang ganda ng kwentuhan. Sobrang thank you very much, Nico. Thanks, ang Direk. galing. Thank you sa Meron ka pa bang opportunity. gusto idagdag? Pwede ba? Isa pa. Go. Pwede pa ba? Pwede okay. pa. May ba nakikinig pa ba? Okay. Meron, marami nakikinig. Kasi, na-realize ko lang din lately, no? May mga nakita ako na mga rants, mga ganyan, no? Na parang lagi nilang pinipilit yung art nila. Well, nanggaling din kasi ako doon, yung parang, yung kailangan magawa mo to, ganyan, sayang yung shot, ganyan. Tapos, nalilimutan natin na yung couple mismo na nag-hire sa atin, may na-visualize sila sa wedding nila. Madalas kasi yun makalimutan eh. Ano ba yung na-visualize nung couple for their wedding? Kunyari, pin-repair nila tong color ng mga damit ng entourage. Pin-repair nila yung invitation nila, ganito, ganyan. Tapos, hindi natin napaparating yung vision ng couple. Sana, sana mag-connect. You as photographer, sana ma-deliver mo yun. Yes. Ano ba yung na-visualize nung couple? And, sa wedding niya, no? Yes, sa wedding nila. And, ma-incorporate mo yung style mo. Yun. Paano mo mapaparating yun as a photographer? Well, first, siguro, kasi kami, may regular meetings yung NQ and the client.
So, doon nangyayari yun. Ano ba yung gusto nilang style? Gusto mo ba very light lang yung shoot? Kasi meron kaming mga couple, very posy. Gusto lahat ide-direct. Yes. Oo. Meron din kami ayaw nila minimal direction lang. Ganun yung gusto nila, no? So, Yun, mapaparinig tinatanong mo yun. yung gusto nila through meetings, no? Meetings talaga. Meetings talaga. And observation, Yes, of course. Kasi, pagdating mo pa lang sa preps, pag mag-shoot ka, makikita mo yung style ng invitation, anong color. Makikita mo yung color ng bulaklak. Makikita mo yung damit nung mga abay. Doon pa lang, ang laking ano na nun eh. Ganda. Tulong sa'yo, ano ba yung palette nung overall wedding? Ano ba yung na-imagine nila dito? Doon pa lang makita mo na yun eh. Tapos, makita mo pa yung reception setup. Now, which is feeling ko nakakalimutan ng madalas, yung cocktails and yung reception. Ano siya eh, isa siya sa nilulook forward ng couple. Well, me, bilang ikakasal kami, no? Ako gusto ko na ng heavy shooting sa cocktails tsaka sa reception. So I think isa yun sa pinaghahandaan ng couple. Yes. So yun, sana ma-deliver ng you as photographer, As a ma-deliver mo yun. No? Nice. Tama naman. Yun, last, yun na. Ayos. Ang ganda. Oo, pero ganda ng mga sinabi mo. Sobrang thank you, Nico. Thank you, Direk. Magpapasalamat muna tayo sa ating sponsor, Aperture Philippines. Salamat sa tiwala at walang sawang pagsuporta sa ating podcast. Tsaka yung sa mga nagpadala ng stars, no? Kasi yung stars na yan yung yan yung fuel natin dito, yung pagkain. Ayan. So, Si Pepe, number one ba si Pepe na... Number 1, tsaka si Al. Tsaka si Boss Al, di ba? Yung dalawa. Number 1 yan. Grabe. Yung nakakatuwa kasi. Baka naman, Ayan. Hindi, pero dami stars ha. Sobrang solid. Sobrang solid episode, sabi nila. So, shout out Nico, sabi ni Martinez, Lamera. Yan. We miss you, Bryce, sabi ni Pepe. So, yun, maraming salamat. Tsaka, guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Monochrome Podcast PH. So, yun, paki-like, tsaka pahit na lang din yung notification bell para updated kayo sa mga i-upload. Ayan, maraming salamat. And Boss Nico, thank you very much sa oras mo. Sobrang ganda nung sobrang ganda ng usapan natin. Ibang klase. Solid. Grabe. Kinakabahan ka pa niyan lagay na yan, ha? Wala na nga ako. Oo nga. Pero yun, ang ganda. Thank you very much. Saan kanila makikita? Pwede mo i-promote yung mga, business or something. Sige. Yeah. Oo, promote ko. Siyempre, NQ by Metro Photo. Follow us on Instagram and Facebook. Paparazzi with 5Z. 5Z. 5Z, yes. Huwag niyo kalimutan yung 5Z. Oo, kasi may kapangalan kami. Oo, may recent incident. Pinoy din? Pinoy din. Doon nag-down yung client. Ano pa? Oo, so ngayon nag-double down tuloy siya. Nag-down din siya sa amin. Paparazzi with 5Z. With 5Z, yes. Yeah, nice. Yun. Ayan. Yung longganisa namin, guys. Lokban longganisa. Baka gusto nyo, murder PM lang kayo sa amin. So, yun. Hi sa paparazzi team ko. Diba? Sa NQ team. Yes. NQ family. Yes, NQ fam. Yan. Tsaka Metro Photo family din. Of course, Metro Photo, boss. Lahat ng boss natin dyan. Yes. Dahil. See you sa wedding, guys. Yan. Ayun. Thank you very much, guys. And see you next week.